Hi guys! Welcome back to another vlog. At may bagong loan app. Mukha nga siyang bago kasi 156 pa lang yung nakapagbigay sa kanya ng rating. At meron siyang 4.4 stars Sa ngayon ay nada-download na po siya sa Google Play Store. At guys, dinownload ko yung loan app na to. Sinubukan. Buti na lang po talaga. So in this video, bibigyan ko po kayo ng tamang heads up. Yung pangalan ng loan app ay si Coco Peso Online Credit. Yung developer niya, Moonpie Trading Corporation. Parang copy-paste yung kanyang format. But anyways, fast, reliable loans. No fuss, no forms. Mabibigla kayo guys, i-reveal ko sa inyo. And get a loan up to 40,000 pesos from start to finish, 100% online. Reloan for a higher loan amount. Fast nga siya. Fast submit nga siya. Pagkatapos mo guys nag-selfie ha, nako auto-submit to ha. Ikatutuwa mo ba na ma-approve sa loan app na to? Huwag nyo munang i-download. Orin nyo na lang yung mga screenshots ko. Sinubukan ko yung loan app na to para mabigyan ko kayo ng heads up. At kayo makapag-decide kung okay to o hindi. So keep watching. Hi guys! It's Ate Red here and isa na naman loan app yung ating pag-uusapan. But bago ang lahat, for those of you who don't know me, I'm the original Utang Queen. Nagre-review po ako ng mga online lending platforms para kayo mabigyan ng heads up. Kasi hindi po tayo nagpo-promote ng Ola dito. Wala po kayong makikitang links sa baba. Tayo po dito ay nagpo-promote ng pagiging maingat kung saan-saan natin sinisend yung ating personal information. So kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo and hit that bell notification button para aware kayo or alert kayo kung meron akong mga bagong loan platforms. Especially kung yung binavlog ko ay yung mga legit na mga online loan platforms. Pero sa ngayon, dito muna tayo magfo-focus sa kay Coco Peso. Kasi kaka-appear lang yata nito sa Google Play Store. Aba, meron pa siyang 4.4 stars at 156 pa lang yung nakapagbigay sa kanya ng rating. Kaya medyo skeptic ako dito. Yun, sinubukan ko siya para sa inyo mga guys. Hindi po enough na doon lang tayo nagbabasa ng mga comments ng mga users na nakapag-download. Talaga yung meron tayong experience dito. Pero huwag nyo munang i-download guys ha. If you're just gonna base it on the screenshots na nasa Google Play Store, don't worry sa mga iPhone users dyan. Huwag na kayo magkaalala guys kung hindi nyo makita yung loan app na to. Under po sa kay Fastcoin Lending Corporation. So if you're going to check the list of recorded online lending platforms na in-update ni SEC or SEC noong March 18, 2025, si Fastcoin doon. Ito yung lumabas. Bakit mukhang familiar yung 40,000 pesos? Parang nakita ko na ito dati. Lalabas yung agreement. So, ayun, mag-a-agree ka doon sa iba't ibang mga sinasabi, mga hinihingi niyang permission. Pero ito guys, ayan ha, ibang level din to ha. Kasi na siya humingi ng ID. Yung ibang mga loan apps, grabe yung mga information na hinihingi. Ito, selfie pa lang guys. Selfie pala yung hiningi niya at nag-submit na kaagad. Buti naman at nagpakita siya ng breakdown in case may nakita kayo online na sinabing approve agad. Kung matatanggap na huwag kayo maniwala doon guys. Parang siguro blessing in disguise na rin na hindi kayo ma-approve dito. Mga ilang oras ko pa guys nalaman na reject pala ako. Okay lang. Kasi mabibigla ka, mabablindside ka. Pagkatapos mo agree sa mga magbigay ng iba't ibang permission, hingi po siya ng login via OTP. Ayan, lagay mo yung phone number mo, magsisend po siya ng verification. Kala ko walang pumasok na OTP, napunta pala sa spam. Kasi yung Android ng mga phones, diba may spam folder yun. So, spam ka agad. At nagpa-create po siya ng password ha. Tinanggap niya yung 111111. Diba? Ingat na tayo sa mga ganyang klase mga loan app. From 40,000 pesos, naging 10,000 pesos na mga guys. When you click apply, humingi na siya kagad ng selfie. So, nag-selfie din ako. Lumabas na iba't ibang yung offers ha. So, akala ko, diba may ibang mga loan app na pag-click mo ng apply. Yun, magpapatuloy siya sa pag... Nakita ko na yung style na to ha. Style bulok na to. So, may 10,500, 35,35,35. Ayan. Pag-click mo ng apply, mapupunta ka dun sa kabilang page na may 3535. Nakakalito siya guys. Pag-click mo ng details mo malalaman na hindi pala siya buong natatanggap. So, may management fee na 25 pesos, account management fee 137, platform service fee 344, risk fee 344, credit fee 550. So, mga ngalahati yung matatanggap mo nito. So, hindi siya buong matatanggap. You can just imagine na kung 10.5 nga yung padala sa'yo, edi syempre mas malaki pa yung ikakaltas niya. Pero yung hindi maganda dito ha. Tingnan ko lang yung breakdown niya. May congratulations na. Nakakatakot yung mga ganito. Tapos, kinili ko yung okay. Lumalabas na in-apply na pala ako.
Hindi nga siya naghingi ng iba't ibang information, application submitted na kaagad. Lumabas na yung 35 na yan, in progress. Lahat, in-apply ako sa kadami-daming loan. Buy one, take all. Ganon. Kasi 35, isa lang yung pinundot ko guys para lang masilip yung mga ikakaltas niya kung meron man siyang ikakaltas. Napalabas siya maliit yung interest niya, like 25 pesos. Yung pala, ang daming extra. Pwede ba yun? Di ba? Kaya nga, in progress. So, parang sinamit niya, selfie pa lang, bongga. So, hingi siya ng iba't ibang permission sa cellphone. So, malay mo, doon pa lang sa simula, yung pag-aagrihan mo, sinasabi niya, we may collect the content of financial transaction-related text messages. Oh, masyado siya marites. Sisilipin niya yung mga text niyo dyan sa inbox, such as loan applications, credit card transactions, payroll deposits, shopping payments, interest repayments, and investment returns. Sobra-sobra talaga. Hindi na ako sang-ayon dito. So, to confirm your ID, mga identity check, hindi nga siya humingi ng ID, submitted na kaagad. Huwag kasi tayo mag-base lang sa mga sinasabi ng mga tao dun sa comment section, tulad ng mga nagsasabi based daw sa research. Research pala dun lang sa comment section. So, yun, sinubukan ko talaga siya, guys, para yung makita ko talaga for myself kung how okay or how not okay this loan app is. And saka ako nagbasa ng comments. So, yung sabi dito, customer service are very rude and I did not apply for this. I already paid today but they keep on insisting I did not. And then may nagsasabi mang isa na don't ever download. I tried to apply. I want to see the detail but I accidentally clicked to the approval. Totoo. Sinilip ko lang kung magkano yung breakdown. Sinabit na kaagad for approval. Too high interest, short term, and they are too expert in harassing. Hindi po siya buong matatanggap. So, marami yung mga similar comments na andun po sa comment section, dun sa listing news. And I was able to see it for myself na totoo pala yung mga nirereklamo nila. I was happy na hindi ako na-approve sa loan app na to. Hindi ako agree. Huwag yun ang i-download. So, sa mga iPhone users dyan, kung hindi nyo mahanap si Coco Peso sa App Store, it's okay. Sa mga naman natin dyan, sa mga kaibigan natin dyan, na naghahanap ng mga online loan platforms na pwedeng subukan, you can go to my legit loan app playlist. Doon po yung mga online loan platforms na available both sa Google Play Store at sa App Store. Tingin ko kasi, ba't pag yung loan app nasa both platforms parang pasadong-pasado sila sa mga requirements. Mga loan apps na yun ay at least may confidence ka na aalagaan yung ating personal information. Nasa tama yung application process. Hindi ko po pinopromote yung mga online loan apps na yun. Sinubukan ko po sila and so far naging okay naman yung experience ko. Kaya meron akong list ng legit loan apps. Playlist, I mean. So baka andun yung loan app na okay para sa inyo. Kasi itong si Coco Peso, hindi to okay. Kapag meron tayong nakitang bagong loan app, huwag muna natin kaagad i-download. Check natin yung list ni SEC. So, yun lang for today's video and I hope you learned something here. So, kung meron kayong mga online loan platforms na gustong pasilip, let me know in the comment section. I will try my best. And that is all for today's video. I will see you on my next vlog.